Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Nako, matindi, mainit, malungkot na usapin ito mga kaibigan. Muli, pasintabi dito sa magulang ni Catherine Camilon, kapatid nanay, sa lahat ho na nagmamahal dito kay Catherine Camilon. Alam niyo, ilang araw nang usapin itong binitawan pasabog nang humahawak sa kaso ni Catherine Camilon na ang tinuturong utak sa pagkawala ay itong dating police major na si De Castro at siyempre sangkot di umano itong si Pagpantay. Mga kaibigan, hinahanap na ang katawan ni Catherine Camilon na di umano. Ayon po dito sa ruling ng video na ito ay muling pinatunayan ng CIDG na di umano itong si Catherine Camilon ay wala ng buhay. Mga kaibigan, malungkot mang isipin. Ano po ang batayan nila? Bakit nasabi nila na itong si Catherine Camilon ay wala ng buhay? Para naman maging patas tayo mga kaibigan, laman ng video na yan. Yan po ang ating tatalakayin. Gusto kong ibahagi sa inyo. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na. Samahan niyo po akong tuklasin, alamin, ano ang batayan nitong mga nag-iimbestiga para diretsahan sabihin nila na wala ng buhay itong si Catherine Camilon. Samahan niyo po akong panoorin. Ayon naman sa CIDG, patay na umano ang nawawalang teacher model na si Camilon. Bagamat hindi pa nahahanap ito, sinabi ng mga investigador na lumalabas na siya ay patay na batay sa mga salaysay ng mga saksi. Sinibak na sa pagkapulis si Police Major Alan De Castro, ang pangunahing sospek sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Ito ang inihayag ni Pro 4A Chief of Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas sa press briefing na ginawa sa headquarters ng Regional Police Office sa Camp Vicente Lim sa Calamba City, Laguna nitong Huwebes ng umaga. Sinabi ni General Lucas na naging epektibo ang pagkatanggal kay De Castro noon pang January 16. Ayon pa kay Lucas, ang pagtanggal kay De Castro sa serbisyo ng PNP na nilagda niya ay kasunod ng malawakang investigasyon na isinagawa ng Regional Internal Affairs Service Office. Ayon pa dito, ang pagkasiba kay De Castro ay dahil sa pagiging unbecoming of a police officer nito na nag-ugat sa pagkakaroon nito ng bawal at extramarital affairs kay Camilon. May mga nakasampa pa rin mga reklamong kidnapping at serious detention lamang kay De Castro. Ganon din sa kanyang driver bodyguard na si Jeffrey Magpantay at dalawa pang John Does kaugnay ng pagkawala ni Camilon. Ayon naman sa CIDG, patay na umano ang nawawalang teacher model na si Camilon, bagamat hindi pa nahahanap ito. Sinabi ng mga investigador na lumalabas na siya ay patay na batay sa mga salaysay ng mga saksi. Noong October 16, nagpost sa social media ang kapatid na Camilon na si Chinchin para humingi ng tulong sa mga netizen para mahanap ang kanyang kapatid. Pagkalipas na 5 araw, opisyal lang idineklarang missing person si Camilon. Sinabi ng mga otoridad na isang matalik na kaibigan ni Camilon ang nakipag-ugnayan kay Chinchin at sinabi sa kanya ang umano'y relasyon ng beauty queen at ni De Castro. Si De Castro umano ang taong pupuntahan sana ni Camilon ng araw ng kanyang pagkawala. Itinanggi naman ito ni De Castro.
Batay sa impormasyong nakarating sa pulisya, si De Castro umano ang nagbigay kay Camilon ng sasakyan na nakita nang umalis siya sa kanyang bahay. At base sa kuha ng CCTV footage na nakuna noong October 12, nakitang dumaan ang sasakyan ni Camilon sa ilang bayan sa Batangas. Sinabi ng pulisya na nakita ring hindi siya nag-iisa noong araw na yon. Makalipas ng ilang buwan, lumitaw ang mga saksi at sinasabing nakita nilang duguan si Camilon habang inilipat mula sa kanya sasakyan patungo sa isa pang sasakyan noong October 12. Sinabi rin ng mga saksi na nakita nila si Magpantay sa lugar. Nadiskubre naman ng mga otoridad ang inabando ng sasakyan na kulay pulang Honda CR-V sa isang bakanting lote sa Barangay Palyukan sa Batangas City noong November 9. Sa isinagawang pagsisiyasat ng PNP Forensic Unit, tumutugma sa DNA profile ng mga magulang ni Camilon ang buhok at dugo na nakuha mula sa sasakyan. Samantala, nakataas pa rin ang reward para sa impormasyon sa makapagtuturo ng kinaroroonan ni Camilon na kasalukuyang nasa 250,000 na, kung saan ang pondo ay nagbumula sa Batangas Vice Governor Mark Libiste, ganoon din sa Presidential Anti-Organized Crime Commission at sa mga business sector sa Batangas. Okay, alright. Shout out. Maraming salamat. The original. May-ari ho ng video na ito. Ipahintulot ang paggamit ho ng inyong video clips. Okay. Nandito po tayo, malungkot na balita ito eh. Diba? Masakit, malungkot na balita ito, lalong-lalo na dito sa nanay, kapatid, tatay ni Catherine Camilon. Kaya muli po, humihingi po ako ng pasensya, pasintabi kung muli kung itong tatalakayin, itong kalat na kalat sa social media. Mainit na pinag-uusapan sa social media, maging ating mga kasamahan na mga vlogger ay ito po ay pinag-uusapan din. At siyempre, ang purpose po natin dito ay para mabigyan po muli ng linaw itong kumakalat na wala na di umano na buhay itong si Catherine Camilon. Mga kaibigan, ayon po saan po nanggaling na wala ng buhay itong si Catherine Camilon? At ano nga po ang batayan nila para sabihin sa social media na wala ng buhay itong si Catherine Camilon? Sa puntong ito mga kaibigan, gusto ko pong ipaunawa at sana po maunawaan natin. Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Katulad nga po ng nasabi ko, magbabase po tayo dito sa ruling ng video na pinakita ko po sa inyo na pinanood po natin. Maliwanag po diyan na diretsahan. According po sa CIDG, ay wala na pong buhay di umano itong si Catherine Camilon na ang batayan po nila. Ayon po sa kanilang pag-iimbestiga na kasama ito sa iniimbestigahan ang mga buhay na testigo na lumutang na lumalabas po sa investigasyon na wala na pong buhay talaga itong si Catherine Camilon na ngayon po ay hinahanap na, mga kaibigan. Ay tayo po ay nagbabatay dito sa binitawan ng CIDG na sa tulong po nitong mga testigo. Ay, bagamat ang mga testigo po na yan ay dapat natin paniwalaan. Dahil yan po ay buhay na testigo. Kaya lang po, dito sa ilang araw na usapin na to, kahit ano po ang gawin dito, kahit saan po tayo magpunta at magsaliksik ng mga eksperto, ay talaga pong maliit na po ang tsansa na wala na ito po ay buhay pa. Napakaliit na po ang tsansa na ito po ay buhay pa. But samahan po natin ang panalangin, katulad nga po ng sinasabi ng opinyon nitong magulang ni Catherine Camilon na sila po ay hindi nawawalan ng pag-asa
na makabalik ang buhay ang kanyang anak. Nirerespeto po natin yan dahil magulang din po ako. Nirerespeto po natin ang mga sinabi na yan na sila po ay umaasa pa na buhay ang kanyang anak. Datapwat sila po ay may rason na maganda. Muli ko pong ulitin, sana po huwag po kayong masawa. Dahil paulit-ulit din po na sinasabi ng kinaukulan sa bawat interview sa social media, natahasan po diretsahan nila na wala ng buhay itong si Catherine Camilon. Sana rin po ay paulit-ulit din po nila sabihin, mga kaibigan, na sila po ay maglalabas ng kaukulang strong evidence, proof na talagang itong si Catherine Camilon ay wala ng buhay, mga kaibigan. Kahit ito po ay talakayin natin ngayon, bukas, at always natin talakayin. Alam nyo, ang kailangan dito po ay strong evidence, mga kaibigan. Strong evidence na ma-prove natin na talagang wala ng buhay si Catherine Camilon. But Beno, alam ko po ginagawa nyo ang trabaho, mga kinaukulan, at patuloy po kayong nag-iimbestiga. Patuloy kayong naghahanap. Sana ho dumating po dun sa punto na ika nga po'y mahanap ito, si Catherine Camilon, ang kanyang katawan. Kung ano man ang nangyari sa kanya, buhay man o wala ng buhay, ay sana po ay mahanap itong si Catherine Camilon. Ako po ay nagtataka. Matatalino ang ating mga investigador. Hindi po natin ika nga po'y minamaliit yan. At pinagmamalaki po natin ito, mga investigador natin, CIDG, mga kinaukulan na umahawak po dito sa kaso. Bakit? Marami po tayong butas dito nakatanungan. Unang-una, yung sasakyan ni Catherine Camilon na sinakyan niya mismo, bakit hindi mahanap? Dito muna tayo sa sasakyan. Huwag muna dito kay Catherine Camilon. Dito na lang po sa sasakyan ang batayan natin. Ang sasakyan po ay dinadriver ng tao, mga kaibigan. Hindi po gagalaw yan kapag ika nga po'y hindi dinrive. Ibig ko sabihin, hindi po maitatago yan nang walang ibang magmamaniho. Sana ho, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Hindi naman po pwedeng itago siguro yan sa isang kwarto na maliit, na simpleng kwarto lang, mga kaibigan. Maraming butas Ano ba ang katotohanan talaga dito? Ano ba talaga ang nakapaloob dito? Ito ba ay talagang hinahanap? Itong sasakyan na ito? Ay unang-una doon, mayroon na pong way. Sabihin natin maliit ang tsansa na mahanap doon sa mismo na pinaglipatan di umano kay Catherine Camilon. Ba't doon sa ibang lugar na malapit doon sa lugar na iyon ay pwede sigurong ika nga'y halughugin doon sa parameter na yon, magkaroon ng search warrant, mga kaibigan. Ba't huli na ang lahat? Dapat noong pag ginawa yun, alam ko ginawa ata, ba't hindi kumalat sa social media? Ay kung ginawa yun, dapat nagkaroon po na kasama ang media na talagang hinanap doon, wala pong lumalabas Ako po ay nagtatanong lang, I'm very sorry kung mali yung aking punto de vista. Sapagkat sa ganyang crime na ito ay pinag-uusapan, ay kasama talaga ang social media, ang media, yung malalaking istasyon. Kilala natin yan. Kung may gaganapin man na magkakaroon ng search warrant, wala po Isang punto de vista, nga po nagbabase po tayo. Dahil marami po ang nag-iinip dito Dito na lang po sa sasakyan ni Catherine Camilon ay hindi mahanap. How come na ito pong katawan na maliit lang po ito pag tinago? Itong sasakyan ho ay malaki kapag tinago ay hindi pa rin po mahanap. Ay itong katawan pa ni Catherine Camilon, nasaan po ang diferensya, mga kaibigan? Kayo po ba, mga kinaukulan, ay talagang hinahanap nyo to o hindi hinahanap? Sana naman po ay hinahanap nyo, mga kaibigan. Huwag na po tayo magbulahan. Kung nagkakaroon po man po dito ng bulahan o mikos-mikos o pagpaikot, huwag nyo na pong ituloy dahil wala pong baho, walang lihim na hindi po nabibisto sa turo po ng mga ebidensya. Bagamat po hindi pa nakikita
ang katawan ni Catherine Camilo na sinasabi di umano na ito'y wala ng buhay? Bakit kung matibay ang testimonya nitong mga testigo na ika nga po'y nagpapatunay na wala ng buhay itong si Catherine Camilon, bakit hindi masampahan ng panibagong kaso na related dito sa pagkawala ni Catherine Camilon itong si Police Major dati at itong si Magpantay? Bakit hindi masampahan ng panibagong kaso muli? Kung matibay ang ebidensya nyo po na wala ng buhay itong si Catherine Camilon na pinagbabatayan nyo itong testimonya ng mga testigo. Mga kaibigan, mahal kong netizen, tama po ba? Bakit hindi masampahan ng kaso, ng panibagong kaso? Sapagkat kapag ika nga po'y wala ng buhay itong si Catherine Camilon, sa turo po ng testigo na matibay, ito po ay alam ko ay panibagong kaso na murder, mga kaibigan. Yun po ang pagkakaalam ko. Ayon po sa aking pagsaliksik. Kahit hindi pa, ika nga po'y makita ang katawan ni Catherine Camilon. Kung ang testigo na ito ay matibay ang kanyang sinasabi na wala na talagang buhay si Catherine Camilon. But mga kaibigan, abangan po natin ito dahil very controversial ito, but hindi pa rin po ako naniniwala na ika nga po'y wala ng buhay itong si Catherine Camilon. Sinusuportahan ko pa rin po itong nanay ni Catherine Camilon na makakabalik ang kanyang anak na buhay pa. But kung may proof po at nahanap na ang katawan ni Catherine Camilon na ito ay buhay man o wala ng buhay, diyan lang po tayo maniniwala. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Palakpakan. Bye-bye.